Welcome back to my channel mga tropa. Kumusta po kayong lahat? So for today's video, gusto ko pong i-share sa inyo kung sulit nga ba yung pagiging isang Uber driver food delivery. So ayun mga tropa, so ayan ang gusto kong i-share sa inyo sa video natin ngayon. Kung ikaw po ay naku-curious, kung ikaw po ay naghahanap ng part-time job, which is wala kang makuha, at gusto mong subukan yung Uber driver food delivery, so ayan po yung gusto ko i-share sa iyo sa video natin ngayon. So bago tayo magpatuloy mga tropa, gusto ko lang po pala munang pasalamatan yung mga bago nating subscribers. Welcome na welcome po kayo dito sa YouTube channel natin. At sa mga magsusubscribe pa lang, thank you po in advance sa inyong lahat mga tropa. So ayun mga tropa, sulit nga ba yung pag-iisang Uber driver food delivery? So for me mga tropa, hindi siya sulit. Alam nyo kung bakit? Kasi mga tropa, more on ano siya naaaksaya lang yung oras mo kakahintay ng order na dumating, which is ang tagal ng order mga tropa. So hindi naman sa pagsira kay Uber, so which is yun yung reality dahil yun yung ginagawa ko ngayon. Kaninang umaga nakakuha ko ng order which is 7 AM. So nasundan siya by 2 PM. So yung difference mga tropa around like 5 hours. So ang kinita ko ngayong araw, kasi bukas may pasok na ako, so kumbaga tama na yon. Maaga pa ako papasok bukas, 5 AM papasok pa ako sa trabaho ko So yun mga tropa, bale ang kinita ko ngayong araw is around $18. So sa isang buong araw na yun kasi nakadalawang deliver lang ako ngayon. Well, ang ganda sana ng kitaan mga tropa kung makakakuha ka lang ng order na sunod-sunod. Ang ganda sana ng kitaan dahil bukod doon sa regular fare na makukuha mo, meron ka pang tip from the customer, which is sayo yun mga tropa. Kunyari, katulad kaninang umaga, ang lapit lang nung pinaghatiran ko. Siguro ko mga 7 minutes lang akong nagbike kasi bike yung ginagamit ko ngayon. So 7 minutes lang siyang pinuntahan ko, bale kumita ako ng $6. So kasama na yung tip doon. So ang lapit lang ng mga tropa. So ngayon, second deliver ko ngayong 2 PM na, $12 naman yung binigay sa akin ng customer, which is kasama na yung tip doon. So kumita ako ng $18 sa 2 delivery. So ayun mga tropa, biruin nyo yan, 2 delivery lang yun. So $18 na kung susumahin ko yung oras nung 2 delivery na yon, wala pang 1 oras yun So kumbaga malaki sana yung kitaan kung makakadire-diretso ka lang ng delivery, pero ang problema kasi is ang dami mong kakompetensya, ang daming Uber driver delivery ngayon. So ang daming kompetensya sa labas, kaya kumbaga pagalingan na lang kayo humanap ng pwesto So for me, hindi siya sulit mga tropa, dahil instead na kung gusto mo lang naman ng part-time, kung may mapapasukan ka na magtatrabaho ka ng 8 hours a day, mas okay na yon. Pero ang downside naman kasi ng meron kang part-time is pagdating naman ng tax, so baka mamaya mag-negative ka pa, magbayad ka pa ng tax. Yun naman yung downside nun, which is syempre kaya nga tayo nagpa-part-time kasi 'di ba, para makapag-ipon, bayaran natin yung mga bayaran natin na importante. So ayun naman yung purpose ng pagpa-part-time natin, di ba? So for me mga tropa, hindi siya sulit. Kumbaga sayang lang yung oras mo. Pero kung hindi ka naman kumbaga kung parang gusto mo lang naman ng parang kahit papaano meron kang kinikita, okay siya. Kasi hindi na siya masama, kung sa isang araw kumita ka ng ganon, $20. So kung araw-araw may $20 ka, di ba mas maganda. Pero syempre every weekend lang naman nagpa-part-time karamihan sa atin. So pero pwede na siya, maiipon din yan. Pwede na siyang part-time kahit papaano. Pero for me mga tropa, hindi siya sulit. So much better na lang na maghanap na lang ng cash na part-time. So ayun mga tropa, sa mga gusto palang mag Uber driver food delivery, so ayun yung comment ko dyan. So ayun yung gusto ko i-share sa inyo, is hindi siya sulit bilang part-time kasi
sayang yung oras mo sa labas, naghihintay ka lang ng naghihintay. So wala namang pumapasok na order. So ayun yun mga tropa, ayun yung comment ko sa pagiging isang Uber driver food delivery, kasi dati na curious talaga ako at gusto ko siyang i-try. So ngayon na ayan na yung ginagawa ko. So no, hindi siya pala hindi pala siya reliable source of income, pero pwede na kahit papaano meron ka namang kikitain paunti-unti, kumbaga tiyagaan lang. So ayun mga tropa, sa mga gustong mag-Uber driver, so kung gusto nyo pa rin ituloy, wala namang problema yan. At for me, ipagpapatuloy ko pa rin, kasi syempre hindi naman ako naghahanap ng part-time na magtatrabaho ko ng 8 hours a day. So kumbaga yung sa akin is kahit papaano habang wala akong ginagawa, pag may pumasok na delivery, so income na rin kahit papaano, maiipon din yan paunti-unti. So for me, okay siya kung ganun lang yung purpose mo. Pero kung gusto mo makapag-ipon ng mabilis dahil may kailangan kang bayaran, so hindi siya advisable na gawing part-time. So ayun lang mga tropa, ayun lang ang mai-share ko sa inyo sa video natin ngayon. So I hope sa mga gustong mag-Uber driver food delivery dyan, I hope nabigyan ko kayo ng kaunting idea. So ayun mga tropa, maraming salamat po sa inyong lahat, and kita-kits po tayo sa next video.